Muntik ko na naman 'tong kalimutan yung mga ginamit namin kanina sa paggupit sa aming bulinggit. Samahan niyo ako guys dito. Ligpitin muna natin 'to bago ako papasok. Kasi nga po, kanina guys morning nakita ko itong bulinggit namin na medyo mahaba na yung kanyang buhok kaya ginupitan ko na rin. Sakto naman nakatatapos nga lang niya maligo kaya sabi ko kay nanay guys kanina, liguan na lang namin ulit para hindi siya katihin. Yung papasok na lang ako, mabuti na lang nakita ko ito dito sa labas at kung hindi abay pinaglaruan na naman 'to ng ating little boy pagka bumabayan siya dito. Talagang marunong na siya guys kahit ano na lang yung kanyang mga ginagawa at talagang kailangan mo talagang sundan-sundan kung hindi ikaw rin ang mahihirapan kaliligpit ng kanyang mga pinangkakalat lalo pa doon sa loob ng bahay. Naku po talagang napapagod si nanay. Sabi nga ni nanay sumasakit yung kanyang balakang kadadampot kapupulot ng mga kalat ng ating little boy. Talaga naman sobrang kulit at pagkatapos nga papasok na nga lang ako guys nakita ko na medyo makulimlim na naman. Inunahan ko na tong si nanay habang nandun siya nagkakamot-kamot sa likod ng ating little boy. Patulog na nga po pala yun. Ganitong oras po kasi yung kanyang tulog sa araw pero once lang siya matulog guys sa isang araw kaya pagka gumigising siya ng maaga yan maaga rin siyang natutulog sa araw siguro mga 10 o'clock or 11 yan guys tulog yan siya. Kanina nga pala nung pauwi na sana ako nakita ko to yung aking kaibigan guys na nandito sa opisina siya pala yung duty kaya sinamahan ko na rin nakipagkwentuhan lang ako saglit at ayun hinatid ko na rin siya sa bahay nila dahil nga pauwi siya duty siya guys kailangan niyang kumain at bisitahin yung kanyang mga anak kaya sinamahan ko na rin siya and then dumaan na ako dito sa Dragman para bumili ng mga kailanganin ng aming little boy kasi hindi pa ako guys nakakabili ng kanyang mga grocery at tamang naubusan na nga siya ng kanyang meriendahin. Alam niyo naman pag ang batang yun talagang walang hawak ng cellphone guys ang ginagawa niya is puro lang kain ng kain pero mas okay na rin yun. Hindi na po kasi siya nagdedede. Siya mismo yung desisyon sa sarili niya guys na hindi na dumede. Kaya yun, more on kain-kain na lang talaga siya. Hindi po pwedeng wala siyang madukot sa ref. Kailangan kahit pa paano meron siyang mamimerienda. Pero kumakain na rin po siya ng kanin. 3 beses pa nga guys sa isang araw. Basta si nanay lang lagi yung nagluluto ng kanyang ulam. Talagang alam na ni nanay yung panlasa ng kanyang alaga. At ito nga guys, sobrang haba nga kanina ng pila dito sa Dragman. Pero inantay ko na rin dahil last hour na yan guys. Rush hour na. Kailangan natin makabili. Dahil kinabukasan, ipapasok na naman tayo. At ito nga po, pagdating ko sa bahay kanina, masaya-masaya itong dalawa. At agad na kinuha ito yung ating pasalubong. Abay talagang kakulit ng batang at pati itong dala kong magic sarap guys, akala niya ipagkain. Kaya binitbit na. Talaga naman ito nga si nanay. Paniri ng kwento ng mga nangyari sa kanila dito sa bahay kanina. Dalawa sila guys, makulit. Magkasundo sila eh. Ito nga, tingnan nyo guys, oh. Yan, dito sila nanunood sa labas dahil nga yung TV namin doon sa kwarto is nasira na. Sumuko na ang panuuran ni Yayam ang kanyang kaligayahan doon sa kwarto at minsan nga siguro ikaba-brown out. Alam niyo naman madalas ang brown out dito sa amin sa Puerto Princesa. Naku po talaga naman nasira na talaga na appliances at yung pang paborito ni Yayam na panuuran at yan tiis siya dito guys sa labas sa sala. Buti na lang meron kaming extrang TV dito na naikabit kaya dyan na muna siya. Tingnan nyo nga po. Masayang masaya aming little boy at talagang pati jacket ko guys oh. Tinanggalan niya pa ako ng zipper. Abay sabi niya, Mami, maghubad ka na. Malamang yan guys. Minsan kasi ang hinahanap niya sa akin is cellphone. Pero ewan lang ngayon. Dahil wala siya. Pag ganyan siya, pag wala siyang nakikita ang cellphone. Mabait yan siya. Hindi siya namimilit. Kaya yan, tingnan niyo, nakatutok lang siya kay Miss Rachel kapapanood. Tuwang-tuwa nga siya at talagang ginagaya niya kung anong gawin doon sa TV. Tingnan niyo nga guys. Sobrang bilis niya talagang matuto.